It's a good day at unahan ko na kayo, nandito pa rin tayo sa Camiguin para sa another day ng Untold Adventure kasama ang barkada. Ito yung pinagstayan namin resort today or yung kagabi or for the whole duration nitong trip namin dito sa Camiguin. Pakita ko lang ano ngayon nasa 5:45 ito yung itsura niya sa morning. So overlooking kami kasi nga nasa taas kami ng bundok. So may mga nipa hut dito. I think meron ditong parang Instagram worthy na spot. Yan, mga nipa hut. At mga Bali inspired again na mga tambayan. O, 'di ba? Ang ganda. Kita niyo yung isang tao doon. Yan si Steve yun. So doon yung kanilang accommodation sa may taas. Kami naman kasi ay dito. Yan. Kahapon si Ivan ay nagkawabat pa. So ang kawabat daw kasi ay nandun sa may bandang dulo. Try natin puntahan din mamaya, no? Pero sa ngayon marami tayong itinerary, marami tayong gagawin. Kaya maaga ang gising namin, no? Dahil maaga kami susunduin at pupunta sa mga isla or sa mga tourism destinations dito sa Camiguin. Poms! Happy birthday! Okay, so in-expect natin malilibre si Poms ngayon dahil birthday niya. Sana man libre. Maramdaman namin ang libre ni Poms today. Yan, so patunay na nasa Camiguin tayo. First stop natin ay magbe-breakfast muna sila dito sa, of course, no, pambansang breakfast dito sa Pilipinas, ang Jollibee. Dito tayo ngayon sa jump-off point ng Mantigue Island Nature Park. At ito yung kanilang mga entrance fees, 75 para sa entrance fees, facilities, no, kung gagamit kayo ng mga shed or table. Yan. And may mga snorkeling fee, diving fee per diver. So pwede pala mag-dive dito. Yan. So ito yung Mantigue Island. Bale, ito yung buong isla ng Camiguin, tapos Mantigue Island. And then mga other places pa, no, na pwedeng puntahan dito sa Camiguin. But for now, pupuntahan natin na ito. Okay, so ito yung magiging boat namin. Boat number 43. Okay, malamig yung tubig. So ito yung itsura niya. Good for 6 to actually. Finally, after 5 to 10 minutes, between 5 to 10 minutes, nandito na tayo sa Mantigue Island. Ito yung tubig. Malinaw. Thank you po. Ayan, so everyone, take a first look sa Mantigue Island. Ang ganda naman ng sand niya. No? White naman. Kasi ang silbi nito ay gaganyan, tapos itatakip doon yung mga gamit. Tapos itutusok ulit doon. O, di natakpan yung mga gamit. Huli lang walang magnaman. Walang magnanakaw dito, te. Kung meron man, baka ikaw. Kaya ka masyadong concerned. Kaya, tara na. Baka maunahan daw siya. Maunahan ako eh. Nakuha siya lagi sa akin. Payong. Hindi naman Alam Alam mo mga na. fake news. Wait lang. Di ba bukas alis nila? So,
punta tayo sa kwarto nila, kunin na natin. Hindi, mamaya kukunin ko na yan bago umuwi. Hindi na kailangan ipagpabukas. Gagamitin pa natin yan sa sa Naked Island. Ayaw nga pala. Sige, sige. Yan, so sa area dito, so doon nga sa side namin, nagrenta kami ng tables. Yan, may dala rin naman akong banig. Dito naman sa may bandang shore, may mga beach chairs dyan na, of course, for rental din. Nagpapalipad naman si Ivan ng drone. Ako naman ay di na ako masyadong maglilipod to sa dulo, no, kasi mukhang ito lang naman talaga yung highlight na area dito sa Mantigue. Itong nilalakaran ko. So ako ay mag-swimming, mag-snorkel naman ako. Medyo malalim na dito, hindi lang medyo malalim talaga. Hindi ko na siya abot. That's why naninigurado rin ako. No? That's why may dala-dala tayong buwi. Para pag hiningal tayo, pwede tayong magpahinga anytime. Hello! May nagdodrone sa akin sa taas. Pagpabalik na lang, kung snack lang yun. Papalik na lang pwede yun. Pwede naman kahit... So papalik na lang pala, sige. Basta importante, mag-viola tayo. Akala ko viola parang something famous na. Oo, ano yun siya. na? 1960 Hindi na pa parang yun. tourist spot talaga. Oo, madami taong kumakain doon. Hindi naman siya tourist spot na tourist. Ako din sikat siya na kainan. Oo. Pero bakit, parang talagang isisihin mo talaga yung viola kahit nakakain lang natin na? Kasi ako doon 25 times sinabi ni Puso. Kasi kakain na tayo. Napapagod. Ba't may Jollibee pa dyan? Tapos hindi natatapos. Hindi ako ano yun, ganyan. Yung unang-una, pagdating, di pa tayo nakakasakay, maririnig mo na yung viola ka. Tapos pag tinanong mo ka na yung viola, lunch, kain. Ha? 9? So ano tayo, Viola? Viola, babalik tayo na dyan. Di, Santo Niño muna. Hindi, Santo Niño muna. Doon na tayo sa mga ano, mamaya na natin isipin si Viola. Mamimiss naman niya ako. Kung sino man yung viola na yun. Kasi i-message ko na lang muna siya. Grabe ka. Tingit ba mo? Tingit ko pa lang, alam ko na kaibahan ng dog size. Dog yan. Dog pala yan, City. Siyempre, kain muna sila. Amis lang po. Dito kami ngayon sa Cold Spring, pero kain muna. Yun, kakain muna kami nito mga famous dito sa Camiguin. Itong parang chocolate something na crisp. So ito yung itsura niya. Keeping ang tawag dito. Siya masarap. Dito tayo ngayon. Antonino Cold Spring Resort. Ito yung operating hours niya. 8 a.m. to 5 p.m. Pagpunta mo dito, magbabayad ka ng entrance fees. Nasa 75 pesos. And then may mga facilities, amenities, charges. Depende sa i-avail ninyo. Wow, sarap maligo.
So ito ang itsura ng Santo Niño Cold Spring. Oh, wow! Masarap maligo. Malamig. Grabe. Yung Santo Niño Cold Spring. So, usual, no? Siyempre pwede pang mga pang-family, ganun. Mga magpipiknik. Okay, so after 10 minutes from Santo Niño Cold Spring, dito naman tayo sa next stop, ang Tuwasan Falls. So, ito naman yung rates niya. So halos same din, no? 75 per head ang entrance fees, tapos yung mga facilities, amenities. Bawal maligo kasi malakas yung baksa. Brown na So habang bumibili kami ng ticket, nalaman namin na hindi raw maganda yung kulay ngayon ng Tuwasan Falls at hindi raw pwede paliguan dahil malakas nga yung ulan kagabi. So baka mamaya magkaroon ng alam mo na, yung alunin kami ng tubig. Let's continue. Wow, okay. So this is Tuwasan Falls. Mabilis lang yung from the entrance, ito na kagad yung Tuwasan Falls. Malakas yung baksak niya pero hindi nga malinaw dahil umulan, no? So ito yung itsura ng Tuwasan Falls. Thank you, Tuwasan Falls. Punta na tayo sa next tourism destination natin or sa next adventure natin dito sa Camiguin. After 5 minutes to 10 minutes na biyahe, dito na kami ngayon sa Soda Water Pool. Ito yung details niya. Soda Water Pool, 8 a.m. to 5 p.m. The only swimming place filled with streaming soda water. Mga 75 pa rin yung entrance fees. Same pa rin yung shed and table charge na cost. So ito ang itsura ng Soda Water Pool. Yan, so explore muna natin yung explore muna natin itong soda pool. Punta tayo sa dulo to dulo niya. Okay, sa mga cottage lang din. Cottage. So ito yata yung pambata. Malinaw naman yung ilalim. Puntahan natin, swimming tayo para malaman kung gaano kalamig. Tatry natin uminom kung lasang soda ba siya. Soda? Tama naman, no? Nakasulat naman strictly for drinking only. Pwede siya inumin. Inumin na natin.
Parang water lang naman din. Wala namang spirito para maging soda. Pero okay naman. Okay naman, mainom mo naman siya. Di lang siya ganong kalamig, no? Kayo rin, try nyo. Ikaw, Pia. Lasa siyang parang lasa siyang minerals. Yun yung dating sa akin. Hindi siya lasang tubig na walang lasa. May lasa siya, may lasang minerals. Hindi ko masabi kung matamis, pero basta, feeling ko puro minerals siya. Para mas magaling ka mag-review. Ako basta ininom ko lang. Okay, so maliligo naman kami. Next on our adventure ay ang Giyog Old Church Ruins. Mga guho ng lumang simbahan ng Bonbon, Isla ng Camiguin. Ang entrance fee niya ay nasa 50 pesos per head. So meron daw malaking puno dito na pinupuntahan ng mga turista. Ayan, so puntahan natin tong area na to. Check natin ang barkada kung nandito. Yes. Dito sila sa Old Tree. Ang ganda oh. Next stop ay ang Sunken Cemetery. Just to summarize lang, based dun sa nakasulat doon, so itong Sunken Cemetery around nasa 1800s. And nagkaroon ng series of volcanic eruption. That's why yung cemetery na nandito ay napunta sa ilalim ng tubig. So kung meron tayong hanging coffins sa Sagada, meron tayong underground cave, cemetery cave. Cave! Wala namang cave dito. Sa Nagcarlan. Meron tayo naman dito sa Camiguin na underwater cemetery. Yan. So, dito tayo ngayon sa base ng Sunken Cemetery at pupuntahan na lang namin ni Tia yung sa mismong ibaba ng cross. So yung cost ng boat ay 150, balikan na yun. Yun, yung buong boat na yun. Hindi, maximum na capacity ng isang boat ay nasa 4. Nasaan kuya yung mga patay? Kuya! Para malubog namin yun. Pwede masaka niya, kuya! Kuya! Pwede masaka niya? You want to go up? Yeah. Here we go. So sa ilalim nito ay may mga puntod. Welcome to Sunken Cemetery. Lubog na sementeryo. Ayan. Nakakatakot isipin na sa ilalim dito may mga puntod ng mga yumaong tao. Okay, so bukod dito sa Sunken Cemetery sa likod ko, makikita rin sa harap niya ang Mount Kibo-Kibo. O sa nagpipicture si Ivan, yan ang Mount Kibo-Kibo. Isa sa pinakamataas na
bundok sa Pilipinas or dito sa Camiguin. Top ay ang Ardent Tibok Spring Resort. This way to the pool. So mukha namang wala masyadong tao. Sana wala masyadong tao. Para ma-enjoy sana ang paglublob sa tubig. So may mga area siya. Kung saan ka pwede lumangoy. Doon, dito, or dito sa baba. Meron pa doon sa baba doon. Grabe kayo. Ano nga lang, hindi ka daanan dito. Perfect against me. Kanina binubush mo. Ngayon pala kami nagla-lunch. Kung ikaw ay kung ano, Kami kumain sa Bogchi ng super late lunch and early dinner. And after ng lunch na yun, kami ay mag-dessert. And the best dessert in town sa probinsya ng Camiguin ay yung sikat dito na Violas Halo Halo Snack Bar.